Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang champion team ng OKC Thunder ay sinasabi ng madami bilang future dynasty dahil sa napakabata pa ng mga player nila at malaki pa ang tsansa na mag-improve. Ganun pa man dahil sa bagong CBA ng NBA ay magsisimula na kaagad ang problema nila sa mga sahod sa off-season. Up na for contract extension si Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren at Jalen Williams. Dahil nagwagi si SGA ng MVP ay eligible siya sa biggest contract in NBA history na 5 years $380 million contract o 35% ng salary cap ng OKC. Kung hindi siya naging parte ng All-NBA team at naging MVP ay pipirma siya ng 4 years $293 million. Habang si Chet Holmgren at Jalen Williams naman, kung pareho silang makakapasok sa All-NBA team next season, eligible sila up to 30% ng salary cap ng OKC. So kung sakali nga na mangyari ito ay 35% ang mapupunta kay SGA, 30% kay Jalen Williams at 30% din kay Chet Holmgren. That is 95% ng salary cap ng OKC sa tatlong player lamang. Kapag sumobra ka nga sa salary cap ay magbabayad ka ng luxury tax. Wala pa dyan si Lu Dort, Alex Caruso, Cason Wallace, Isaiah Hartenstein at iba pang parte ng 15-man roster. So masusubukan nga dito kung handa bang mag-take ng pay cut silang tatlo o kaya naman handa ang owners na magbayad ng malaking luxury tax upang mapanatili ang roster na ito. Ganun pa man madami pa nga silang draft pick sa mga susunod na taon na posibleng maging dahilan ng pag-trade nila sa ilang players upang makamura sa sahod. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa number 1 pick Cooper Flagg. Kahapon nga ay napag-usapan natin na sinabi ng head coach ng Dallas Mavericks Jason Kidd ang one of the best point guards of all time na excited na siyang gawing point guard sa Summer League si Cooper Flagg dahil masusubukan nga daw ito sa sitwasyon na hindi siya komportable at dito nga daw makikita ang maturity ng isang player kung paano ito mag-react dito. Kung sakali nga this will be a very big deal mga kaibigan para sa Dallas Mavericks dahil una tulad na napag-usapan natin ay makakapaglaro nga si Kyrie Irving ng shooting guard position at makakabelo siya na maging primary scoring option instead na maging point guard na iniisip kung paano magiging involved ang lahat sa opensa. Pangalawa ay ang lineup with PJ Washington. Si PJ Washington ay isang starting caliber player na kaya maglaro ng small and power forward position. Subalit ito nga ang iniisip ng mga fans. Paano ngayon nandyan na si Cooper Flagg? Kailangan na ba niya maging 6-man ngayon? Kapag naging matagumpay nga si Cooper Flagg sa pagiging point guard ay pwede silang maglatag ng lineup ni Cooper Flagg, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis at Daniel Gafford o Derek Lively habang wala pa si Kyrie Irving. May average height nga yan na 6'9" mga kaibigan. Imagine, ang average team ay may tangkad na 6'3" ang point guard. Kahit sino nga sa kanila ay ipapaswitch na ito at lahat sila ay kayang postehan dito na big mismatch at magre-resulta sa mga double team. Kaya naman kapag naging matagumpay nga dito si Cooper Flagg ay mag-open up ito ng panibagong version ng Dallas Mavericks offense. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?